Alam nyo bang mayroon na pong umiiyak na mga vloggers nila Kuna? Malilintikan yata sila pag hindi na nanalo si Lacuna. Yan po si Batang Bako or Toits. Anong sinasabi mong mind control ba yon? Ha? Brain control? Ano ba yung sinasabing control? Yan pong mapapanood natin sa video ito mga kuys magayas. Yan, big love shout out to KTV Pilipinas, Mamel si at sa lahat ng Iskunyan supporter vloggers, Kuya Machi TV, big love shout out po sa ating lahat. Okay? Ito. So marami po nagalit talaga kahit mga Iskonians nadismaya kay Isko Moreno. Saan banda? Dahil nga po marami nagalit, marami nag-aalisa na sa kampo ni Isko, lumilipat na kay Hani Lacuna. Hoy, ginoo ko. Diyos mio, Marimar. Kang kalang yata, nakakalam sa mga balitang yan. Kaya bakit yung mga Iskonians hindi nila alam na naglilipata na sila? Nag-hallucinate na po sila. Mukhang desperado na rin yata yung mga vloggers ni Lacuna. Mukhang malilintikan sila, mga kois, mga gayas. Kasi maraming nakapagsabi, ibayad po daw mga ito. Ito po yung vloggers ni Yorme Isko Moreno noon. Ito po yung tinutulungan ni Yorme Isko Moreno noon. About sa kanyang mga motor, mga kois, mga gayas. Mukhang nakalimutan yata niya na nananalo lang si PBBM dahil kay Sara Duterte. Kasi yung tinutukoy niya mga kois, mga gayas, nung pagpunta daw ni Vice President Sara Duterte dyan sa City of Maynila, marami daw nagagalit na mga Iskonian supporters, mga kois, mga gayas. May tanong tayo, show me the evidence. Show me kung sino yung mga taong lumilipat. Dahil tumanggap ng bisita si Yorme Isko Moreno. Bakit? Lahat naman tinatanggap ni Yorme Isko Moreno. Bakit wala naman pong masamang tinapay sa kanya as long as nakakatulong sa mga Manilenyo? Oh, bakit mga DDS lang ba tinatanggap ni Yorme Isko Moreno? Oh, andyan naman po yung mga senatorial ni PBBM. Oh, like Manny Pacquiao, mga kuys, mga gayas, di ba? Alam nyo, talagang mapipressure. Ganun talaga pagbayaran ka, mga kuys, mga gayas, no? Ipipressure ka talaga sa taong nagbayad sa'yo. Siyempre, bayad ka tapos matatalo yung manok mo. Talagang kulilat naman po talaga. Mula pa 2014 hanggang ngayon na survey, basta sa mga lehitimong service agency lang. Huwag lang po yung mga service agency na gawa-gawa ng nila sa ilalim ng tulay. Umiiyak na ito. Naglabas sila na ngayon ng survey. Hindi niya napansin yung timing. Timing. Mga kababayan, Hindi nyo ba napansin yung timing? Anong timing? Baka timing. Tai sa miming. Timing. Tai sa miming. Kita nyo mga kuys, magano to ka nanuloko tong vlogger na to mga kuys, mga gayas. Pagkatapos niyang napakinabangan si Yorme Isko Moreno, ayan. Ganda pa ng pangalan, Batang Manila Toits, pero wag ka, taga Bacoor. Dapat sa'yo, Batang Bacoor Toits. Timing daw. Mukhang hindi yata niya alam, every last day of the month, naglabas ang mga lehitimo na mga service agency ng kanilang mga resulta. Saan ba to? Natutulog pa yata. Tuy, gumising ka, Batang Manila Toits. Timing, di ba? Oo, timing. Tai sa miming. hindi niya napansin yung timing. Dito mga kois, mga guys. Ayan, umiiyak po sila sa survey na yan. Kasi last day po, naglabas po. Nakarang araw po, naglabas po ng resulta ng survey ang lehitimo na Okta Research, mga kois, mga gayas. Palakpakan. Galit po sila. Bakit? Sinabi po kasi ng presidente ng Okta Research na kahit pa ipagsama-sama, i-additional yung resulta ng survey ni Simang at ni Bida-Bida, hindi pa rin mananalo kay Yorme Isko Moreno. Saklap, di ba? Yan kasi, mga bayaran kayo. Napipressure na kayo, pinipressure kayo ng mga taong bumayad sa inyo. Yun ang sabi di umano, nabayaran kayo. Sabi ng mga Manilenyo. Yan kasi, di naman gaya sa mga Yorme Isko Moreno vlogger supporters na walang yad bayan.
Ha? Walang yad ba yan? Prinsipyo pinaglalaban namin dito. Ha? Prinsipyo para sa bagong Maynila. Hindi yung pag wala ka ng views kay Yorme Isko Moreno, pagkatapos ka ng tinulunggis mo si Yorme Isko Moreno. Saan yung credibility mo na isang vloggers? Buti nga mayroon pang naniniwala sa iyo na mga tulunggis din na katulad mo. Ha? Kami, kahit wala kaming views, pagkatapos ng eleksyon, walang ganap si Yorme, andyan pa rin kami. Kayo, for the views, for the money lamang. Real talk lang. Kung masasaktan ka, ay tinamaan ka. Ayan O, paano niya masasabing tinaiming o taismiming daw? Kailan pa nangunguna sa survey si Simang at si Bida-Bida? Last year pa yan. Last year pa yan, yung survey na yan, na talagang kulilat po sila. Kahit ipagsama-sama pa yung mga surveys nila. Tapos ngayon, umiiyak, nape-pressure. Iyan kasi, tanggap ng tanggap tayo Wala tayong prinsipyo For the views, for the money Paano magtitiwala yung tao sa'yo, yung politiko sa'yo, na namamangka ka sa dalawang ilog? O baga, dalawa yung mukha mo. Nagsisimba ka ng Katoliko, nagsisimba ka ng sa kabila. Sa Protestante. Ganun yan mga kois, mga gayas. Walang pinagkaiba po yan sa mga vloggers ni SB Bida-Bida. Ayan klarong-klaro, kailan ba sila nangunguna? Bakit sinasabing timing? Kahit anytime maglabas sila ng survey nila, wala tayong pakals dyan. Parang pinapalabas nyo pa, nakasabwat na naman si Yorme Isko dyan sa Okta Research. Ganun naman talaga kayo Di naman kasi kayo marunong tumanggap ng totoong resulta. Yung mga resulta nyo, gawa-gawa nyo, sumubra pa sa 100%. Apakabobo nyo naman! Apakabobo nyo gumawa ng survey! Yan yung tatawag nila na mind conditioning. Yung mga ginagawa nila. Pero bakit naman maniniwala yung Manilinyo niyan na kahit na online survey, kali survey, ay talagang lamang po ang ating butihing Yorme Isko Moreno? After agad nung lalong-lalo na nung pagbanat ni Atty. Princess Abante. Marami po nakapanood noon. In-upload ko po yung Princess Abante, yung panay puri rin ni Yorme Isko Moreno noon. Yun ba yun? Yung anak ni Boy Dila? Yung anak ni Boy Dila? Si Atty. Hindi ba? Wala din credibility yun. Bakit? Puring-puri yun noon kay Yorme Isko Moreno. Anong ginawa niya ngayon? Parehas lang kayo Puring-puri kayo kay Yorme Isko Moreno noon di ba? Batang Bacorto wala talaga sa hulog. Umabot po ng 300,000 views sa isang araw. At kung babasahin niyo yung komento doon sa video ko na yon, umabot daw ng 300,000 yung ka-fake newsan nila views sa isang araw. Well, talagang ito naman talaga for the views lang naman talaga. Noong wala ng views kay Yorme Isko Moreno, lumipat. Nagpa-BBM. Ganun po yan sila mga kois, mga gayas. Talagang mani-mani lang. Para lang yan sila ni makagago. I am the highest speed of all vloggers. naku po, halos lahat galit na galit kay Isko. Halos lahat. Kay Sara Duterte. At sabi nila, lilipat na kami kay Hanila. Yung galit lamang kay Yorme Isko Moreno, yan yung mga talipandas at tulungges. At yan yung followers mo. Yung followers mo kasi, wala ka na kasing followers na mga Iskonians. Bakit galit sa'yo Yung mga followers mo, yung maka-BBM lamang. O, di ba? Nag-BBM ka. Tapos, nag-rubrido ka pa.
Yung mga followers mo ay talagang hindi na yan mga Iskonians. Kasi sa amin wala namang nagkukomento kahit na mag-upload kami, mag-post kami dyan about sa pagsasama, pagbisita ng Vice Presidente dyan sa City of Manila. Wala namang nagsasabi ng mga Iskonians na lilipat na sila. Bakit? Naintindihan nila kasi ang sitwasyon ng City of Manila. Eh kayo, kahit naintindihan nyo, pag nabusalan yung pira yung bunganga nyo, wala. Nga talaga. Di ba? Kasabayan kita noon eh. Mas nauna pa nga siguro ako sa iyo eh. Di ba? Oh. Una. So, ito po ay damage control. Damage control. Damage control po tawag dyan. Damage control pala yung tinutukoy niya. Parang penis control lang ah. Penis anay control. Kayo yata yung mga anay eh. Ha? Kayo yung anay sa lipunan eh. Kayo yung anay dyan sa City of Manila eh. Ha? Dahil wala. Yung credibility nyo bagsak eh. Bakit? Puring-puri ka noon kay Yorme Isko Moreno. Nagmamakaawa ka pa, tinulungan ka pa sa iyong motor. Ayon po yan sa mga kasamahan nating mga vloggers. Anong ginawa mo ngayon? Ha? Dahil mahina ang views, lumipat ka. My goodness. Nagpalabas agad sila. Ang bilis. Nagpalabas sila ng survey. Siguro sabi, maglabas ka ng survey, bilisan ninyo. Kasi sinasira ako dun sa kay Sara Duterte. Putik na yan. Hindi talaga niya naintindihan yung mga survey agencies, mga kois, mga gayas. Bakit? Every month po yan talaga maglalabas ng surveys. Last day of the month ngayon, ha, BMT, tandaan mo yan. Last day of the month, ngayon talaga yung akmang panahon na magpalabas sila ng survey. Hayaan mo, antayin mo rin ang survey ng SWS. Baka hindi ka na makahinga, atakihin na kayo sa sobrang kahiyan dahil pressure na pressure kayo. Bakit? Ayon nga ng iba, di umano, bayaran na mga vloggers kayo. Naku po, hindi po yan po pwede sa mga Iskonia supporter vloggers. Ayaw ni Yorme Isko ng gano'n ang mga bayaran. Bakit? Nakakasira po yan ng imahe ng mga sinusuportahan mo. Tama nga lang, bago pa lang napakita ka na ng totoo mong kulay. Batang bako or tuets, kung ano talaga yung totoo mong kulay. Kung ano talaga yung intensyon mo sa pagsuporta ng isang politiko. Pira lang naman. So, kinakailangan maglabas tayo ng survey. Wow. Palalabasin natin na talagang marami pa rin mga Manileño ang naniniwala sa akin. So, tingnan nyo. Ang layo. 60... Putik na yan. Anak ka ng kamatis na hilaw na bakla. Tingnan mo nga kung lumalabas yung boss amo manager mo, sinusuportahan mo, mag-ikot dyan sa City of Manila, mag-motorkid man o mag-house to house. Makikita mo naman obvious definitely na walang masyadong tumatanggap sa kanila ng mga Manileño. Bakit? Napaghalataan kasi biglang kilos lang yung mga sinusuportahan nyo. Nagpapakita lamang sa panahon ng eleksyon. Sa panahon ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, hindi na yan sila makikita. Nagkukulong na yan sa kanilang mga opisina. Kagaya ni SB Vida-Vida. Hindi ba lang natin na malaya na balitaan na nakita natin dyan nakipagsagutan dyan sa Kongreso o humawak ng isang komite. Nagtataka lang tayo ngayon na nagpabida-bida dyan sa City of Manila na aminado naman ang animal na taga Quezon City. Pati si Yorme Isko Moreno. Nakita niya ang video na yon noong in-interview ang kanyang juwawa na taga Pasig at siya medyo nalihis yung dila. Tabingi, diba? Cute siya, sabi niya, yung GF ko, Pasig, ako cute siya. Manila pa ako pala. Kita mo?
Naku, wala ng isang linggo, Batang Bakorto. Talagang mag-iiyakan na kayo mga vloggers nila. Kasama yung mga amo nyo, ha? 3%, 18 si Una, Excuse me Samuel po. Sosa 16. May lumabas sa survey mga kababayan, Ano? dikit na dikit ang laban. So, etong survey na to, biglaan mga kababayan na Yan yung sinasabi niyang dikit na dikit ang laban. Yung mga survey nilang ginagawa sa ilalim ng tulay na sobra-sobra sa 100%. Gumawa naman kayo ng survey yung bang parang katotohanan. Ha? Paano kasi maniniwala yung tao sa inyo, yung utaw sa inyo, yan yung survey ninyo, lagpas sa 100%. Kita mo? Gaano sila kadesperado? pass dahil nga mukhang tumatagilid na si Isko Moreno. Saan tumatagilid? Damage control ito mga kababayan. Damage control. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo mga bata Maynila, huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga lumalabas na survey. So, anong ibig sabihin mo? Doon kami maniniwala sa hindi lehitimong survey na gaya ng ginagawa nyo. Tapos, hindi kami maniniwala sa mga lehitimo na mga service agency na mula pa noon hanggang ngayon. Baka nga, wala ka pa sa mundong ito, andyan na yung mga service na yan. Tapos sasabihin mo sa Manilinyo, huwag kaming maniwala doon sa mga lehitimong service agency. Ha? Sasabihin mo sa Manilinyo na doon kami maniniwala sa sarili niyong mga service na ginawa sa ilalim ng tulay. Aba, wow! Napaka-wow ka kung ikaw yung teacher, ikaw yung pinakamagaling na teacher. Doktorate ka, Batang Manila, Batang Bato Ortuits. Kayong pinaka-doktorate sa lahat ng mga doktorate. Ikaw na talaga. Lalong-lalo na kung yung timing ay meron pong may ibig. Lalong-lalo na yung timing, yung tais miming daw. Kailan ba nagiging timing yung paglabas ng mga service ng mga lehitimong service agency? Na talaga namang naglalabas sila ng survey every day, every last day of the month. Ano bang pizza kahapon? Ano bang pizza ngayon? Ha? Naku po, ito talaga si Bata Sabihin Bakoto. Halatang-halata po damage control Damage control. O kasi nga po, kabi-kabila ang batikos case ko. Bakit mo pinayagang magsalita? Yung kalaban ng gobyerno. Sino bang bumabatikos kay Yormesco Moreno? Ha? Sino ba? Yun lang naman ang mga congressman dyan sa City of Manila, yung sinasabi mo kanina na yung anak ng isang congressman na si Abante. O bakit? Natamaan sila nung padila-dila ni Sara Duterte? Nasasaktan kayo? Aba, nasasaktan kayo? Totoo naman, dumila si Abante. Ha? Tapos yung isa, nasasaktan ka rin. Si Chua, na hinamon na makipag-away kahit sa imbornal o sa kanal dyan sa City of Manila. Nako po, Batang Manila, Batang Bakorto, ibahin mo mga Bisaya. Sana yan. Tandaan mo, sana yan. Nagipagbugbugan niya noon sa Davao. Nasasaktan ba kayo? Kasi totoo Talagang masakit ang katotohanan, Batang Manila to it. Kaya ikaw, napipressure ka na masyado. Bakit? Mula noong 2014 hanggang 2024 hanggang 2025, yung mga sinusuportahan mong mga politiko nga sa survey. Ni minsan hindi talaga nakalamang kay Yorme Isko Moreno. Nanglamang lang sila sa paninira, sa pagkasimang, sa pagkabida-bida. Pero sa survey, sa puso ng mga Manileño, never silang nananalo. Tandaan mo yan, Batang Bakorto. Yan sa yung rally. O ayaw na namin sa'yo dahil Duterte ka. Sino Kaya nagsabi? ito po ay damage control. Damage control. Ito po nilabas silang survey ay para Hindi yan damage control. Unfinished control. Yung brain nyo damage na. Hindi na nyo na makontrol. Di ba? Ang hindi na makontrol nila, yung brain nila dahil damage na. palabasin, kunwari,
na talagang malakas pa itong Yorme's Choice. Bakit? Anong kunwari? Pagmamay-ari ba ng mga service agencies ni Yorme Isko Moreno? Pagmamay-ari ba nila? SWS? Kung pagmamay-ari pala ni Yorme Isko Moreno yung SWS at saka Okta Research, dapat sa presidential election, siya palagi yung nangunguna. O bakit? Si BBM nangunguna at siya, pangatlo, pang-apat lang yata sa survey. Kung pagmamay-ari pa niya. Kita nyo kung gaano to katulunggis mga kuys mga guys. Iwan ko lang kung bakit patuloy pa rin sumusuporta, naniniwala ang mga supporters nito. Ha? Yung mga supporters nito, putangin nyo mga tulunggis kayo. Talipandas kayo. Yun lang masasabi ko. Komento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, search, and subscribe. So for now, I'm God Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. To the city streets, we began to feel the fire.